breakfast. Magiging brunch na ang labas natin ngayon kasi malapit na mag-lunch. So magla-last topic tayo. Siyempre, puntahan naman natin guys no, yung napaka-galing na attorney natin, si Attorney Rene. Punta natin yung mga attorney natin dito. May bagong upload si Attorney Rene mga kabsat. Anong topic nito? 2 days ago, yung illegal arrest. Yung video niya, kakapost lang ata niya to 12 hours ago. Senator Bato, questions the call new Senate's continued impeachment. Ito yung impeachment, mga to. At least kwanto. Medyo related sa ating topic. Not knowing what's going on in my business. That's what keeps me up at night. The fact that we run on Monday. Pasokin natin. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at subscribers dito sa YouTube channel at sa aking TikTok account na Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang katanungan na ibinato ni Senator Bato sa ating lahat. At ang kanyang mahalagang katanungan ay tungkol sa impeachment complaint na inihain sa ating Senate Impeachment Court ng House of Representatives. At since it was filed, it was transmitted to the Senate during the 19th Congress, at ngayon nga ay 20th Congress na tayo, ang katanungan ni Senator Bato ay may bisa pa ba ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Considering the fact that it was filed during the 19th Congress at 20th Congress na tayo. At bago na daw ang komposisyon ng House of Representatives at maging ang kalahati ng miyembro ng ating Senado. Maalala niyo po ng ating Senado ay 24 ang numero niyan at yung 12 ay bagong pasok sa bisa ng isang halalan na ginanap noong Mayo 2025. 12 ay mga veterano o datihan. So kalahati yung bago, kalahati yung datihan. So ayon sa kanya, dapat hindi na matuloy yung impeachment trial sapagkat nagbago na ng komposisyon ang ating Senado. So bago natin pag-usapan yung aspeto ng politika, tingnan muna natin ang batas. Gaano ba kaligal ang tanong ni Bato na ibinato sa ating... O yung ginaganyan si Batorni, attorney. Nako po, utak niyan, baliktad. O sige tuloy. Lahat. At ano ang epekto nito sa pananagutan ng mga opisyal at sa sistema ng hustisya sa ating bansa. So balikan natin ng konti dahil although na-discuss ko na to nung mga nakaraang episodes. So ano ba yung impeachment at sino ba sakop nito? Ang impeachment ay siyang tanging paraan para matanggal sa pwesto ang matataas na opisyales ng ating pamahalaan dahil sa malaking kasalanan na kanilang nagawa laban sa ating bayan, sa ating taong bayan. At yung mga paglabag ay katulad ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, treason, graft and corruption, at other high crimes. Yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. At ayon sa ating Constitution, pwedeng ma-impeach ang mga opisyales katulad ng Pangulo. Ito exclusive to Pangulo, Vice President, Justices of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, ang Ombudsman. So 1, 2, 3, 4, 5, 5 lamang yan exclusive sa 5 posisyon na matataas sa ating pamahalaan na kung saan pwede silang ma-impeach. So ibig sabihin ng impeachment, they will be removed from public office and they will no longer be allowed to occupy public positions in the future. Yan ang kanyang kaparusahan. So kung may criminal liability, ay separate complaint po yan that must be filed in a court. So dahil dito sa mga provision na yan, so lumilitaw na si Vice Presidente Sara Duterte ay kasama sa pwedeng ma-impeach. Ibig sabihin, pwedeng matanggal sa posisyon. So ano na ba ang status ng kaso? No? So balikan natin, may inihain na impeachment complaint laban sa Vice President at ito po ay officially transmitted on February 5, 2025 sa ating Senate Impeachment Court at ang complaint ay tungkol sa paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa batas at iba pang mga issue ng pananagutan. So dito pumasok yung katanungan ni Senator Bato na yung dapat pa bang ituloy ang impeachment complaint under the present composition of the Senate, no? Dapat pa daw bang ituloy ang impeachment sa ilalim ng kasalukuyang Senado? So alam niyo po kasi ang Senado lamang may tanging kapangyarihan na maglitis ng mga kaso ng impeachment ayon sa konstitusyon. Pero kung nagsimula ang reklamo sa nakaraang Kongreso,
Ang tanong nga ni Bato, may visa pa ba ito sa bagong Senado? So may mga legal na issue dito. So tuloy-tuloy ba yung impeachment? Ito yung mga pinakamahalagang tanong eh. May kapangyarihan pa ba ang bagong Senado na dinggin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kahit ito ay inihain sa nakaraang Kongreso? So ang sagot ko dito, oo, malaking oo, capital letter yan, oo, dahil ito ay isang lumang prinsipyo ng batas na to eh. Ang Senado ay isang continuing body, malinaw yan. Alam niyo po, yan po ay laging pinag-uusapan sa law school, kahit first year law school student ka pa lang, yan po ay matututunan ninyo na ang Senado ay isang continuing body, hindi katulad ng mababang kapulungan na every 3 years nagpapalit ang komposisyon, talagang entirely bago talaga yung mga miyembro na lang dyan sa mababang kapulungan. Walang naiiwan na miyembro, talagang lahat dapat subject for re-election or election. So kakaiba ang Senado. So ano ang ibig sabihin nito ngayon? Pag sinabi mong si Senate ay isang continuing body. So ang House of Representatives kasi ay tuluyang napapalitan tuwing eleksyon. So lahat ng miyembro bago or re-elected yung iba. Pero sa Senado, iba ang kondisyon dyan. Kalahati lang ng mga senador ang napapalitan kada eleksyon. Laging may 12 senador na mananatili. Kaya ang Senado bilang isang institusyon ay hindi kailanman natitigil, tumitigil na institusyon. So kaya tinawag siya na isang continuing body. So yung doctrine of a continuing body ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. So all right, listen up. Narangan tayo guys. Sa mga bagong pasok, mga kapsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Mismo yan ng ating Korte Suprema, no? Sa kasong Abilino versus Cuenco. Although matagal na itong kaso na to because it is way back 1963 na nagsabing ang Senado ay isang tuloy-tuloy na institusyon. Hindi ito kailanman natutunaw, no? Hindi kailanman ito humiinto bilang isang lupon. Bahagi lamang nito ang nagbabago tuwing eleksyon. Ibig sabihin, 12 lamang ng 12 ang binabago dito dahil yung kalahati nito ay will intact pa rin for purposes of continuity of its business for non-legislative business. Pero yung legislative business nila, katulad nung sa mga pending bills, ay nawawala yan. So pagpasok ng bagong Senado, you need to refile. Kaya kung nabalitaan nyo last week, di ba, yung ating mga senador upon assumption to office, pagkatapos ng kanilang pag-oath, no, ay kanya-kanya ng may mga dalang mga folders na makakapal sapagkat nag-refile sila ng mga bills na nakapending noong nakaraang Senado at muli nila itong isinusumite sa Senado upang muling talakayin. Pero not in the case of an impeachment complaint. Tandaan nyo yan. Because hindi naman yan legislative in character. Ibang ano yan, no? Ito ay tungkol sa impeachment. So may continuity ang Senado pagdating doon sa bagay na yan. So hindi basta mabubura ang isang impeachment complaint. So kapag nakapagpadala na ang House of Representatives ng articles of impeachment sa Senado, mayroon na itong sariling bisang prosesong ayon sa konstitusyon. Hindi ito pwedeng i-reset, no? O i-reject o basta kalimutan na lang ng bagong Senado. Hindi mo kailangan kantahan niya palagi ng maalaala mo kaya. So, hindi niya pwedeng i-reset, hindi niya pwedeng i-reject, o basta kalimutan na lang ng bagong Senado yung nakapending na impeachment complaint. Hindi ito tulad ng isang ordinaryong panukalang batas. Katulad ng sinabi ko kanina na kailangang ihain uli sa bawat kongreso. Ang impeachment ay may kakaibang kalikasan bilang isang prosesong konstituto kung may jurisdiction pa daw sila. So, kahit 10 beses mo itanong yan o 1,000,000 beses mo itanong yan, siyempre mangingibabaw dito yung doktrina ng continuing body na sinabi ng ating Korte Suprema sa kaso ni Abilino versus Cuenco noong taong 1963. So, yan ay hindi pa napapalitan at kasalukuyang pa rin umiiral sa ilalim ng ating batas at sa mga prinsipyong ipinatutupad ng ating kataas-taasang hukuman, ang ating Korte Suprema. Abilino versus Cuenco provides that the Senate is a continuing body.
Okay? So, bilang abogado, masasabi ko na maaaring itanong kung ang impeachment complaint ba ay may visa pa ba sa ilalim ng bagong Senado. Pero ang sagot ay napakalinaw. May jurisdiction pa rin ang ating Senado. So, hindi... So Bato, narinig mo yon? May jurisdiction pa din. Kasi nga, again, ang Senado ay continuing body. Diba? Bato talaga. Nako pa. O sige tuloy. Basag ka na naman, Bato. Nila kailangan ng bagong boto o ng bagong pahintulot. Hindi ito desisyon ng bagong mayorya o ng the new majority. No? Ito ay mandato ng ating saligang batas. Tama. So, ano mangyayari kung hindi itutuloy itong impeachment complaint na to, itong trial against the Vice President? So, kung ito ay hindi itutuloy ng bagong Senado, ang impeachment trial, ano magiging mensahe nito? Na pwedeng maghintay o mag-resign ang isang opisyal para lang takasan ang kanyang pananagutan sa ilalim ng batas at sa ating taong bayan. Okay? So, narinig niyo yung kahon ng aso ko. O nag-a-agree siya sa akin na hindi pwedeng maghintay o mag-resign ang isang opisyal para lang takasan ang kanyang pananagutan sa ilalim ng batas. Na kapag nagbago ang politika sa Senado, pwede nang ibaon sa limot ang isang buong impeachment complaint, katulad ng pagbaon sa mga mahigit 100 sabungero na biktima ng isang extrajudicial killings na matatawag na din to no? Yung pandaraya doon sa Sabong ay nauwi sa pagpatay sa kanila na supposed to be dapat binigyan ng due process of law yung mga tao na yan kahit sabihin pa natin ng daya yan. So okay. So itong opinion tungkol sa legalidad, no? Sa kumpara sa estratehiya. Busy day ahead? With Nivea Men Cool Kick, enjoy up to 72-hour protection. Totoo bang tanong ito tungkol sa legalidad? O isang hakbang lang sa politika para patagalin ang proseso ng impeachment? Dapat maging maingat tayo. Ang impeachment ay isa pong mekanismo ng konstitusyon para sa pananagutan. Kung ang Senado mismo ay magdududa sa sarili nitong kapangyarihan, baka ito ay maging simula na makahina sa proseso ng pananagutan sa hinaharap. Bilang abogado, ay malinaw po ang aking pananaw. Kung legal na nasimulan ang proseso at balidong na ipadala ang reklamo sa Senado, may obligasyon po ang Senado na ituloy ang paglilitis anuman ang bumubuo sa kanila. Kung hindi, ano pa ang silbi ng checks and balances? Ano ang mangyayari sa pananagutan? Kung bawat bagong Senado ay pwedeng kalimutan ang naiwang kaso. So ano ang mangyayari kung tumanggi ang Senado? Ay wag na yang litisin sapagkat yan ay naipas. Pag tumanggi yan, attorney, halatado. Ayaw kasi nila kasi kaalyado. Sa tinanggap sa ilalim ng 19th Congress. Tatanggihan ito ng Senado. Kung tatanggihan ng Senado ang pagdinig, maaring mangyari na magkaroon dito ng pagkasira ng prosesong konstitusyonal. No? So, pwede magkaroon ng political crisis or constitutional crisis. So, at magkakaroon dito ng pagtatakip sa mga opisyal na dapat sana ay managot sa taong bayan. Pagbaba ng tiwala ng publiko sa Kongreso, lalong yun na yung ginagawa nila ngayon, attorney. Tinatakpan nila. Lalo na sa Senado. Pababa ang tiwala dyan. Babaksak ang kanilang pagtitiwala sa Senado. So, ayon kasi sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Francisco versus House of Representatives noong taong 2003, inuutusan ng konstitusyon ng Kongreso na bigyan ng nararapat na proseso ang isang valid impeachment complaint. Hindi ito isang panloob na patakaran ng Senado. Hindi ito isang internal procedure. Ito ay tungkulin ayon sa konstitusyon ng ating bansa. Thank you, attorney. Salamat, attorney. Thank you very much. So, dyan nagtatapos ang ating mga subtopics, mga kabsat. Dahil ramdam na ni Maestro ang kanyang gutom, mga kabsat. Gutom na talaga siya ako. Nararamdaman ko na yung nagkukan na siya. Nag-crack rumble na, kabsat. Again, mga kabsat, good morning. At syempre sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you very much po. Kita-kitsa lang tayo sa ating mga
uploads, yung live ko 2 nights ago pa. So, putulin ko po siya. Actually, naputol ko na, i-upload ko na lang. So, thank you po, maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo. Maraming salamat po sa mga nandito. Siyempre, sa mga kasama natin. Andyan si Ardayan, no? Si Eva, si Ma'am Aishrin, Venus, sino pa ba? Sino ba ang nandyan? Si N-Timer na si Makwan, si Marilyn Valencia, si Wesley Mateo, si Ma'am Eva, si Mario Garce, at sa lahat po naman nandito, Jenny Ramos. At maraming salamat po. Lunch break muna tayo, Babsat. Branch ng labas ni Maestro dito. Again, maraming salamat po. Happy weekend. Kita-kits tayo sa ating next live stream at syempre sa ating mga uploads. Salamat po. Thank you. Maestro Paul, sign off. Bye-bye.